Hello po, maraming maraming salamat po sa walang sawang support and welcome again ating YouTube channel na Philcast. Before we start everything po, just to let you know guys, ito po ay recording para po sa inyo na namimiss po ang ating channel at sa mga araw po na maaring maging busy po tayo kasi may mga paparating tayo ng mga schedule. Invite po ng ibang mga vlogger for me to visit them sa kanilang channel. So gagawin po natin ito recording kung napapanood po ninyo ito. Sana po patuloy niyo pong suportahan ang ating channel. Before we start po, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Mahahanap niyo po kami sa YouTube, Facebook, and Spotify. Before we start po, sa ating mga future live po, may mga guest po tayong darating na hopefully po ay ma-appreciate niyo. So today, pag-uusapan natin, ang ating title today is um, One Click That Changed Everything. Ito po yung kwento ni Colonel Audi Mungao. Ano po ang nangyari sa kanya, pag-uusapan natin. And also, pag-uusapan natin yung mga factors na nag-lead towards his relief from his position as an active colonel sa AFP. Together with that, napagbigyan po tayo ng pagkakataon ng isa sa mga vlogger po na hinahangaan ko at pinagkakatiwalaan ko pagdating sa pagbablog at especially now sa pagpa-podcast, Densable TV 2.0. Hello, hello. Yun, hello, hello po. Grabe napaka-outstanding naman ng pagpapakilala mo sa'kin. Anyway, Aba, guys, syempre, no? thank you ulit sa opportunity to have a collaboration with you, Pilcas. And siyempre, sa mga viewers po ni Pilcas, magandang araw sa inyong lahat at, sana ay, mag-enjoy kayo sa aming or presentation ni Pilcas ngayon. Yeah, and also para sa karamihan po, ito pong topic na 'to, technically nakuha ko po sa kanya. Dinagdagan ko lang po ng aking research and kaya po siya din po yung naimbita ko dito kasi may first hand knowledge na siya to sa pag-uusapan natin. Pero before anything else, magi-start tayo dito kay Colonel Audi Mungao. Mm. Maraming nagtatanong and I think Sir Dens, I think you also understand that people were asking, isa ba siyang hero or isang insubordinate na AFP officer? Anong tingin mo dito? Ang take ko diyan, bakit ba tinatawag ang isang tao na hero kapagka sila ay, halimbawa, digmaan kagaya ni, Jose Rizal, hindi man siya lumaban sa, sabihin na natin na gamit ang pisikal na lakas pero ginamit niya naman yung kanyang utak 'no, para magpahayag ng, pagrebelde o paglaban niya sa pag-o-oppress ng mga Kastila. Dito kasi 'no, sa ginawa ni, Colonel Manga, unang-una po wala naman pong giyera, 'di ba? So, paano po natin siya matatawag na hero? Lang yung aking sagot and tanong at the same time tanong ko. Yeah, and I think that's a good question kasi when I was starting to research it and pinanood ko yung live mo, parang napaisip din ako eh. Hindi naman natin siya kilala. Ngayon na Yeah, lang, parang lahat timing, especially yung politics. I think we go over with the history and I I bet you already know kung ano man ang sasabihin natin. Going back doon sa January 9, 2026, Colonel Audi ay mm, 34 years na sa isa siyang army mm, officer, naging director siya ng Training and Support Department ng AFP. January 9, yung kanyang social media post sa Facebook at nagsasabi siya that he is withdrawing support to PBBM. mm, At ang sabi niya dito, ang bulk ng message niya is, the president lost his moral ascendancy. Sabi niya pa dito, sobra na tama na. At sinabi mm, niya rin dito that the Filipino people is worth fighting for. So anong nangyari, the day after this, na nalaman ng liderato ng AFP, they have relieved him to his post that time at siya ay under at floating status or sa AFP they call it AU, attached or unassigned status. mm. From his post as I think post commander sa Commander training sa support group, support group. which is I think Tapos ang position niya dyan is nandun is director. So director. tinanggal niya doon para daw hindi daw magkaroon ng potential influence ng kanyang posisyon
during the investigation. I think my question to you, and I want to ask your reaction about this, was there a potential violation na sabihin na nating Personal mga anomalies, 'no, controversy dito sa Pilipinas, 'no, in relation sa, corruption. correct? And I think, yan kasi yung nagiging problema, 'di ba? Kasi pumapasok dito, apparently, is being investigated to a potential violation of the Articles of War, Article 96, which is conduct of unbecoming an officer and a gentleman, na maaaring ang magiging penalty nito is for him to be dismissed from service at maaring hindi rin siya mabigyan ng benefits or pensyon pag siya ay natanggal sa serbisyo. Sa tingin mo ba, deserved niya, if ever, to be investigated for this situation? Yeah, to be honest ngayon, maging bias man ako o hindi sa aking, magiging opinyon. Bilang isang sabihin na natin bilang isang ordinaryong Pilipino, kumbaga parang sa simpleng term, empleyado ka tapos nag-awol ka, 'di ba? So, iniwan mo yung, duty mo, ibig sabihin parang negligence mo yun, bilang, isang empleyado ng Pilipinas, eh. May mga karampatang ano ano ba ang gusto mong mangyari yung nag-post ka lang tapos, ang laki ng impact na madudulot nito sa, sabihin na natin sa seguridad ng Pilipinas. Kasi puwedeng makapag-engganyo ng sabihin na natin yung mga merong, mga pansariling, interest 'no, yung mga may vested interest at siyempre ayan, kagaya nga ng mga DD list 'no, yung mga DDS nagagamit ka o nagagamit yung iyong post para saan? Para sa kanilang sariling optics, 'di ba? Para ipakalat na walang kuwenta yung gobyerno ngayon, yung gobyerno natin. So, napakadelikado. Kailangan mo deserve mo talagang yung consequence ng action mo. Yes, and I think this is one example na tinatawag natin kung merong separation of church and government, meron ding Mm, separation of the military and politics. mm. And I think because of this, as far as my research goes, ang sabi dito, he violated the Philippine Constitution, Article 16, Section 5, Part 3, na nakasaad dito that armed forces of the Philippines must remain a professional and non-partisan institution. Correct. At sabi pa dito that military serves the Constitution, not politician, and certainly not the personal political opinion of active duty officer. I think, Yun yung negligence. yeah, where do you think, on your personal opinion or probably reaction mo na din, yung nagiging boundary or limit ng isang active officer ng military, yung pagsasabi nila ng opinion na hindi lumalagpas doon sa sabihin na nating pagiging army nila versus sa pagkakaroon ng freedom of speech as a person. Siguro puwede naman nilang pag-usapan 'yan, sila-sila sa loob. Within their circle, puwede naman siguro kapag, ilalabas mo na 'yan especially sa mga platform kang hindi na maganda. Kasi unang-una lalabag ka na dun sa tinatawag yung sinabi mo Kumbaga napakaimportante kasi may standard tayo. yeah, When you become a military officer, may ranggo ka. And hmm, ito nga yung nakapagtataka, 4 years ka na meron ka ng posisyon, may ranggo ka. Ito ba, hindi mo pa ba naisip 'to? 'Di ba, it doesn't make any sense, eh. correct. Eh, So, kaso hindi kasi hindi ko naman sinasabing palusot, pero yun yung isa, inire-reason out nila na baka kaya gano'n kasi sobrang emotional niya. kumbaga may health issue. Oo, Ano naman masasabi mo dito upon researching this? Ang sabi kasi is that military personnel have different legal framework than civilian to prevent these military officers being partisan pagdating sa freedom of speech, yeah, kagaya nga ng sinabi ko, kasi mga citizen 'no, eh, hindi paano ko ba sabihin, hindi although may limitations hindi katulad ng mga, nasa ano nga, nasa, personal lang AFP 'no, na tayo kaya nating i i-brought up yung ating mga opinyon sa mga platform. Sila kasi sundalo, pero hindi nila yun basta-basta mailalagay o kumbaga po-post sa FB or kahit magbigay sila ng opinyon habang naka-uniform sila sa YouTube or other platform
na maririnig yung boses. Hindi puwede. Ang puwede lang nilang gawin bitaw muna sila sa kanilang tungkulin bilang sundalo at tsaka 'yun, sa kanila puwedeng gawin 'yun. Parang katulad ng eto lang, for example, katulad dun sa mga lawyer, may tinatawag silang mga ethical standard ng parang, although yes, tama, kasama naman sa freedom of expression, pero may mga limitations. Kaya nga ano ba nangyari sa mga na-dispar? Ibig sabihin lumabag sila, may limitation nila o sa borderline ng, freedom of expression. Mas lalo na dito sa mga AFP or kahit hindi AFP, sa mga kapulisan natin, di sila basta-basta puwedeng, magbigay ng kanilang opinyon. Natatandaan mo ba, Pilkas, yung sundalo na nagpahayag ng, ang sabi niya rin is parang, "Ipagpapalit ko yung pagkapulis ko kaysa naman suportahan si PBBM." Ang natatandaan ko yung pulis na nag-aano sa ti-TikTok siya oo, nakita ng liderato, tinanggal siya sa posisyon. Eto we're talking about the military and sabihin na natin pati, yung mga uniform personnel, yung PNP. Do you think there was a lack of judgment using the proper channel of chain of command with regards sa ginawa ni, Colonel Monggao dito sa issue na 'to? Especially Kasi kung may issue siya kay PBBM. pupunta tayo sa emotional side ni Monggao at, kung tama tayo sa ating theory na Mhm. isa siya sa mga na-persuade ni, General Pocis na mag-aklas na bitiw ng suporta sa kay at, kumbaga hindi niya nagamit yung kasabihan niya sa Facebook or sa SOCMED 'no, na sa social media na, "Before you post, think twice." Think thrice. Ah, think before you click, gano'n. Siguro na ano 'yun, na-apply. Pero do you think there was a break in, chain of command sa ginawa niya? Mer And why do you think there was? alam niya naman, siyempre sa tagal ba naman ng, serbisyo niya sa AFP, 36 years, tama ba? Alam niya naman Correct, siguro 34. 34. Alam niya naman Mhm. siguro yung mga consequence ng mga bawat, actions or negligence na na magagawa nila bilang isang sundalo. 'Yun, kung hindi naman papasok yung health issues, ano talaga 'yun, masasabi ko talagang merong, kasi ano, nagmula kasi kay General Pocis, 'di ba, at, sa iba pang Mm. mga kasamahan nila. So do you think I see. But do you think it was a big factor kung bakit niya ginawa yun is because na naimpluwensyahan siya ng mga ex-generals? Well, sa natin wala tayong evidence po. Do you have this inkling ng feeling ba na parang probably? Ah, tagal ng Correct. What do you think I think napag-usapan na rin natin yung article sa Constitution na maaari niyang nalabag because of this post. Why do you think na may ganoong, ah, article sa Constitution dealing with this situation, sa mga instances na puwedeng mangyaring ganun? Why do you think it was placed on the Constitution? mahalaga 'yun kasi kung wala, kaya nga ito, 'di ba, yung Article 16 Section 5 Paragraph 3 ng 1987 Constitution, yung tinatawag na professionalism, 'di ba, sa mga abogado na ethics. Mahalaga 'yun kasi yun yung parang, sabihin natin basehan 'no, o naglilimit niya 'no, sa mga sundalo para, kasi kung wala 'yan, 'di ibig sabihin puwedeng mag-post yung mga sundalo, 'di ba, sa social media, magkakalat sila o kada sundalo gano'n. O ano mangyayari? Magkakaroon ng, domino effect. Pagka nagkaroon ng domino effect, anong mangyayari, makakahikayat na, labanan 'yan 'no. So pangit naman. So Tama lang na yung parang article. It's like siya yung yung article naglilimit. is mostly influence yung effect nun kapag hindi sila nagkaroon ng boundary. Also, pag-usapan din natin ano yung mga factors na napag-uusapan ngayon sa social media at saka yung mga sinasabi din ng mga kritiko ni Colonel Monggao kung bakit daw um, nag nagdulot ito sa ganitong sitwasyon na nag-post siya sa Facebook. Number one, sabi daw po dito is
yung promotion na kanyang hinihingi. Apparently, ang direct supervisor is 1 year younger pagdating sa graduating class ng PMA, parang mas matanda siya doon. Pero hindi nabigay sa kanya yung posisyon. At Posisyon. alam natin sa sandatahang lakas o sabihin na natin sa uniform personnel kahit sa Hmm, PNP, napakaimportante at sagrado. hmm. So, sabi dito nung, nung hindi siya binigyan ng ganitong, posisyon, eh, parang sumama daw ang kanyang loob. At also another thing, timing din kasi magre-retire na siya by May 15, 2026, this year, May 15 this year. Yung window of opportunity niya to be promoted para maging general, eh, wala na, tapos na, Skip, nag-lapse na. skip na. Yeah, and come to think of it, after 34 years magre-retire lang siya as colonel. So Hmm. with this factor, do you think it was justified na maging bitter siya? Kung ito yung pag-uusapan natin, for him to post such, uh, Puwede. disregard sa pangulo? Tingin ko puwede, kasi, puwede nating sabihin na ano lang naman 'to, theory lang naman, hypothetical. Puwede nating isipin kasi na parang, nagtampo hindi lang sa AAP kundi sa mismong pangulo natin na nakita yung kanyang, sabihin natin yung kanyang, anong tawag dito? Kasama din ng president. But do you think because of this factor na pinag-uusapan natin, do you think it's justified? No, hindi justified yun. Hindi puwedeng maging justified ang isang mali. Mhm. So, ibig sabihin, pagka ginawa mo naging tama ka, puwede na rin gawin ng ibang kasamahan mo sa AFP. Kumbaga meron ng ano, meron ng, naging basehan sila para gawin din nila 'yon. So, puwede Tama na. palang labagin yung nasa constitution natin, yung tinatawag na professionalism, 'di ba, ng mga Yeah, sundalo. naalala ko dati yung, English, uh, um, saying na, the end does not justify the means." Tama ba yun? Hindi porke maganda yung naging resulta, tama yung ginawa mo. Ginawa mo, oo. Oo, kahit na maganda yung resulta, kung paano mo siya ginawa, di nangangahulugan na tama yun. And I think na ako, sentiment, emotionally wise, kung totoo ito or isa ito sa mga talagang problema or hinaing niya, Mm. justifiable. Kasi parang tingin ko, isang factor, ewan ko kung you would believe me, I think it's more of like entitlement. Parang okay, senior senior ka, pero you also need to understand there's a lot of Pero factor, ano, cut other lang kita, seniority. cut lang kita, Pilkas, I beg to disagree dun sa sinabi mo na ano, na Hmm. justifiable siya kung emotional yung pinag-uusap. Yes, yun emotionally, pero ang point ko dun, puwede yung sinasabi mo, Pilkas, kung ikukuwento niya lang sa ibang sundalo. Pero Mhm. kung gagamitan mo ng social media at, platform, dun ka lalagpas, 'di So ba? parang it's the so parang pinupunto mo, it's the way he did the messaging. Tama, tama. Importante rin yun kasi siyempre may influence at saka Nararamdaman mo at alam mo naman na merong consequence yan at lalabag ka dun sa code ng, pagiging sundalo mo, yun, yun sa'kin. kumbaga okey naman na mag-express siya, pero the way Okey na lang inexpress i-express. niya nga, yun para naging issue. Okay, second factor, health issues. Dito, this is unconfirmed official military statement. Malagay dito that, apparently Colonel Monggao contracted falciparum malaria. Ito ay, isang sakit na nakakaapekto sa cerebral function, Hmm, memory deficit at behavioral changes at maaari din magkaroon ng psychosis ang isang pasyente. Dito napatunayan na maaring meron siya dahil sa isang statement ni General Logico, mm. yung, direct supervisor ni Colonel, Monggao. In-emphasize niya sa isang statement, sa isang press ko na they are providing him, Colonel Monggao, emotional support for his mental health state. Isa pang report na narinig natin is that yung former student ni Colonel Monggao dito sa Training and Development Center sa AFP ay, nagsabi na may pagkakataon daw
na may sinabi daw or may pahayag si Colonel Munggaw sa isang klase niya na parang ang mga alien daw ay darating sa Pilipinas at magke-create daw ng chaos. Akala nila at that time, nagloloko lang daw si Colonel. Ano daw, parang, mas nag-solidify yung thinking nila nung pinush niya yung narrative at sinabi niya hindi siya nagloloko. This is only unconfirmed, reports. Dagdagan ko na rin, factors ng uh, falciparum malaria, Hmm, puwede kasi makaapekto 'to long-term neurological impairment like attention deficit, memory loss, cognitive dysfunction, confusion, appropriate behavior, acute psychosis. Knowing all of this, and this is unconfirmed, and again, the disclaimer na this is all unconfirmed allegation. Knowing this information about sa health issue, mo bakit, kung totoo man 'to, bakit pa rin na-allow siya na mag-serve as director ng Training and Development Center, knowing that this place is where everyone starts to get into the military service, if totoo 'to. I think kasama siya, part siya, subpar siya ng ano, kasi may seizure and coma, may brain swelling, yeah. Inappropriate behavior, confusion. Oo, parang yun yung allegation kung bakit daw nagawa niya mag-post sa Facebook. Kasi it's impossible na 34 years siya sa serbisyo, hindi niya ba alam yun? Na hindi yun freedom of speech, kaya knowing na nga. may position siya. So parang isa yan na lumalabas na allegedly anggulo na tinitignan nila na kaya siya nag-post ng ganong Facebook post. Hmm. Pero ang gusto kong itanong diyan, sa parang dito kasi nakasalalay yung sagot ko. Ang gusto ko itanong Hmm. diyan, ang mga military personnel ba merong tinatawag na 6 months, regular check-up every military I personnel? am not sure. I'm not sure about that part. Maybe Kasi para, for competency at saka health nila. Pero nakapagtataka 'no, kung totoo man 'tong allegation na 'to, hindi lang siya yung nakakapagserbisyo na may tama. Mhm, mm. ipadala ito lang yung pagkakaalam ko, bago naman sila ipadala sa mga destination nila kung saan sila, mapupuntang lugar. Especially sa Mindanao, yung mga naa-assign sa Mindanao, bago naman magpunta yan dun may mga test yan, may mga regular test na pinagdadaanan bago sila maano dun, Correct, and I think it's, kaya nga nung tinitingnan ko 'tong allegation na 'to, tuwiran naman, these are only unofficial military statements na wala Hmm, naman din makakapag-confirm unless ilabas ng military. Masisira ang buong liderato diyan kasi alam mo may sapak na, 'di ba? Ba't mo pa bibigyan ng posisyon? Okay, pangatlong factor pag-usapan natin that Colonel Monggao has a connection with the Chinese People Liberation Army sa naku, Pilipinas. Merong mga allegation, this is not yet proven yet, pero may mga allegation na he has a direct link sa mga Chinese official at sabi daw, namamataan daw siya na siya'y uma-attend frequently sa hmm, PLA dito sa Pilipinas. naku. If this is true, what do you think? Mhm, mhm. Ako dun ako pupunta sa possibilities. Maaring wala, maaring puwede, maaring hindi. Yun yung Uh, let's see what's gonna happen. And also, when I was looking on this issue, meron palang statement si Senator Lacson noong 2020 na wina-warningan na niya ang gobyerno that there is around 2,000 to 3,000 PLA members na nag-ooperate sa Pilipinas. Ang tawag niya dito ay mga sleeper agents. Again, ito lang last year na itong mga sleeper agents na 'to ang gusto nilang mangyari is ng malakihang espionage hmm, against the Philippine government hmm, and magkaroon ng advanced surveillance, at magkaroon ng koneksyon sa gobyerno kasi meron daw na mga arrest na nangyari sa mga Chinese national na di umano itong mga Chinese national na 'to from Senator Lacson, meron daw advanced surveillance equipment. hmm. So, do you think we are somehow invaded by Eh, 'di ba sabi Chinese, armies? ko, Tapos yung mga easy. so may ako naniniwala ako na totoo yan. Meron talaga. Kilala naman natin si Lacson, pulis yan, eh. Imposible namang walang mga intelligence si Lacson para paimbestigahan yan if ever. Ang nangyari diyan, katulad nga ng sinasabi ko, ang mauti lang,
'di ba, yung Mauti sa ano, 'di ba, Marawi. Rebels? Nag-hintay lang sila ng tamang timing, tamang panahon, ang pagkakataon. Siguro ibabase nila 'yan dun sa event na mangyayari sa Pilipinas na kung saan magiging malaki at dun sila papasok. Ano lang, siguro sabihin ko na lang parang mga naka-hibernate lang sila, pero 'pag kinakailangan na, dun sila papasok. O Nakakainis lang dito 'no, totoo lang nakakainis lang pagka pinag-uusapan link sa mga Duterte laging may kaakibat na Chinese official or Chinese government. Puro gano'n ano, kahit yung kay Harry Roque, totoo yun din yung naiisip ko, 'di ba may mga recently ano, 'di ba, mga balita about diyan. Yung isa pa yung totoo. mga vloggers, 'di ba, ginagawang wine-weaponize nila as ano, as para makapag-cyber attack. Meron nga. Ano ba yung mga monkey business na nakapasok sa Pilipinas, especially yung Pogo, oo, ano pa, yun ang malaki. drugs. Mhm. Parang So nagiging importation ng drugs, eh. yes. So from the military side, pasok tayo sa civilian politics. So, nung nangyari ito, the same day na nailabas na sa media, the Duterte camps by General Pocis at that time, under the United People's Initiative or UPI, embrace nila yung ginawa ni Colonel Mongao at sinabi nila that Colonel Mongao is a soldier of conscience and a patriot of the country. What is your reaction about yung pronouncement ni General Pocis? Tignan mo dinakitan pa yung karton, 'di ba? Yung isa nga 'di ba dinasa Pinasalan pa yung isa. Tsaka ito lang 'no, Pilcas, ano bang issue against the government ang hindi nila sinawsawan? Ano ba tawag nila kay Leandro Lebiste? Crusader, 'di ba? Crusader of corruption. Oh, fake Kumbaga news na walang sinasang-ayunan, eh. Yes, oo, yung fake news nga ni Saldico sinang-ayunan, eh. Lahat naman, parang lahat na lang ano basta against sa the President Marcos. Correct. ayoko man sabihin pero unti-unti lang silang nalulusaw. Pakonti-konti na Unti-unti, oh. Kumbaga sa buhok, malapit na sila pa-North. Another thing na sinabi nila dito ng mga Duterte is the post daw ni Colonel Mongao is a moral ascendancy issue. Kasi wala daw nagagawa ang Pangulong Marcos about corruption. hmm, So hindi daw po puwedeng gamitin, hindi daw puwede nating batikusin si Colonel Mongao kasi ginawa niya daw yun kasi, parang hindi lang parang daw due siya ang diligence niya bilang isang sundalo. yeah, at hindi lang daw siya yung maaaring mag-open up ng kanilang damdamin. Kumbaga meron din daw ibang mga official based from the Duterte camp na katulad din ng opinyon, na natatakot nga lang daw sa pangulo. What Hmm, do you think about that? ang tanong sino bang mas nakakatakot pagdating diyan sa inoppress? Alin ba? Ano bang sino bang gobyerno yung sinasabi nila, 'di ba? Tsaka hindi diligence yun, hindi moral ascendancy yun. Moral ascendancy bakit mo ginagawa, sa ano mo, sa pamamagitan ng uniporme, 'di ba? Eh, di lumabas ka, 'di ba? Alisin mo yung uniporme mo, tsaka ka mag-ano. Yeah. I think yes, I think also meron ding part sa feeling ko, nakikita ko sa ginawa niya dito, meron ding part na parang nagkaroon siya ng matinding entitlement sa sarili niya na, "Okey Isa pa ganito yun, nangyari sa'kin, hindi ako nabigyan ng posisyon." Plus may ano ko, direktor ako sa training development ng, AFP, mhm, tapos meron akong say sa political realm ng civilians. I think nagkaroon siya ng entitlement na, "Oh, kailangan ko sabihin 'to." Ano ano pa man ang mangyari kasi magre-retire na ako by May of 2026. I think it's, sa'kin, okey na meron siyang opinyon, pero nagkamali siya sa kalkulasyon niya. Sana inantay niya na lang yung retirement niya, 'di mhm. ba, 4 years of service, tapos maaari pang magkaroon na hindi siya mabigyan ng pensyon after, kung ito mag-prosper sa AFP, 'di ba? Hindi mo ba naisip yon? I think naisip niya somehow. Siguro ewan ko kung na ano nasa isip niya, siguro may nagbuyo sa kanya. Kasi imposibleng hindi niya alam na mako-court martial siya diyan, at makakasuhan siya, 'di Anong ginawa niya? Dahil sa pansarili nilang interes, sila mismo ang sumira sa pangalan nila. Bakit? Ibo na masama ang kailangan palitan si So, anong nangyari ngayon? Yung mga katarantaduhan, 'di ba?
Eh, kung pinagsabihan niya yung anak niya na si Sara Duterte, "Wag ng ganyan, wag niyo na akong gamitin sa mga privilege speech niyo, sa mga rally-rally niyo. Okey na yung nagawa natin, remarkable na yun, okey na yun. Legacy na natin yun as Duterte." Eh, anong ginawa nila ngayon? Sa tingin mo sinong mismo ang sumira sa pangalan niya? At ngayon, sino mismo ang sumira sa 34 years ni Monggao sa AFP o sa pagiging militar niya? Sino ang sumira, Billy or Pilcas? Sino sumira? Yun yung tamang aano dun. Ang ganda na, eh, okey na, eh, ng ano mo, ng record mo. Biruin mo isang Ng yung buong legacy niya sa pagiging Wala nga. military, nawala. Okay, so because of that, nandito na tayo sa huling part ng ating kwentuhan. Sa mga nakikinig po, again, this is a recorded video. If you like to join our conversation, di po kayo maglagay ng mga comment and both of us will read your comments and we will try to probably answer it on our future lives, or pwede po kami mag-reply sa channel. With our last part sa ating podcast, right now, I want to ask you certain questions and I would like to get your reactions. So, tatlong question to, Hello? pinili ko dito. Tatlo, tatlo. Ayan. Una muna, do you think Colonel Odi Mungao is a hero? Okay. Why? Okay. Second question, immediate relief niya sa kanyang commanding post sa AFP, justified ba to sa paningin mo? Yes, kanya. Tama, I think it's also a disservice, sa ibang mga military personnel na maaaring may parehas na opinyon niya, Korek. 'di ba? May chain of command naman sila, 'di sabihin nila sa superior nila kung may issues sila sa pangulo. And, I think, last question is, do you think ito ay isa lang sa parte ng mas malakihang destabilization plot? I remember this. I think ikaw lang yung live podcast na napanood ko about destabilization last year. Na I Mm, think umakyat pa ata ako sa'yo ta's nag-usap pa tayo about this. But sa topic mo na 'to, hmm. would you think that this is a part of that big destabilization plot? Kagaya nga ng sinabi ko kahapon, 'di ba, kitang-kita mo naman ang laki ng title ko pareho, Pokis and Monggao. At, ayon din sa vlog mo, merong mga insider na umiikot si Pokis sa bawat military personnel sa iba't ibang lugar para maka-gather ng force. Connected ito and then if I'm not mistaken 'no, siguro nagkakamali man ako pero hypothetically, connected din ito doon sa gusto nilang mangyaring one time big time event ni Mhm. ano, magkakadugtong 'yan, siguro magkaka-connect 'yan. Kasi ano, biruin mo parehong-pareho sila ni Pokis, 'di ba? Si Pokis nagtago, pero nagpahayag muna ng, pagtiwalag. So, well, thank you, Danceable TV 2.0 sa pagpasyal. Talaga Yeah. alam mo naman na biglaan na lang tayong nag nag-uusap. Pero Hmm, sa akin naman, pinakahuli kong take dito, sa akin ipapasok ko yung anggulo ng civilian versus AFP mm. officer or military. I would say na ito yung isang halimbawa para sa akin ng pagiging duwag ni Colonel Monggao. Bakit? Kasi nagtatago ka sa posisyon mo o sa ranggo Yun mo nga, eh, bilang army, para ano, para mas may impluwensiya ka sa mga active personnel correct, or sa mas mabababa ang ranggo sa'yo, para ano, ba't kailangan mo ba yun? Para marinig ka ng tao? Hindi naman. correct, The same goes as may issue sa mga pare. Bakit kailangan natin silang i-address as father kapag nasa rally sila? Para ano, yung message nila, may bigat, may correct. May influence sa influence, mga tagapanalig nila o naniniwala sa kanilang reliyon. I think this is an example of, sabihin na nating, pagiging duwag ni Colonel Monggao. It's unfair. Di lang naman siya for sure na may gano'ng opinyon about sa pangulo, pero hindi nila ginawa 'yan not because, I think one of the reason, puwede silang kasuhan, and also the point is hindi mo kasi nilabanan ng pangulo, sa tamang paraan. yeah, Puwede ka namang magsalita sa boss mo at sabihin mo yung disagreement mo instead of nagpakaduwag, ginamit mo social media at alam mo naman kapagka dahil sa init ng pulitika alam mo na may magba-backup sa'yo. Pero is everything always about optics? Kailangan ba maraming click? Kailangan ba
lagi na lang napapag-usapan ka ng mga vlogger. 'Di ba hindi dapat gano'n, eh. Dapat ang usapan dito, hindi ka civilian. Hmm, Bounded by the Constitution, hindi ka dapat hindi, nakikialam sa civilian politics. At correct, pangatlo, you don't have any right to say anything. Kasi correct. ang katungkulan mo is to protect the Filipino citizen at ang bansa. That's it. So, ayun lang, ah, sa mga nakikinig po sa ating channel, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Makikita niyo po ang ating videos, edited clips, podcast natin sa Spotify po. Don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel, Facebook, and Spotify. So, maraming maraming salamat as always.